kung ano po ang laman ng ating pag-iisip ay siya ring lumalabas sa ating pananalita. Kung tayo po ay nagsisinungaling sa ating sarili, tiyak na magsisinungaling din tayo sa ibang tao. At tiyak din po na magsisinungaling din po tayo sa mga bagay na tungkol sa ating Diyos. Inaangkin nilang kilala nilang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. Ang mga taong ito ay nagpapahayag na kilala nila ang Diyos, ngunit kung susuriin natin maigi ang kanilang buhay, tiyak na makikita natin na itinatanggi nila ang Diyos. Sa pagtitiwala sa kanilang sariling mga gawa, sa kanilang sariling karunungan, sa kanilang sariling katwiran, sa kanilang makasalanang buhay, ay tinatanggi nila ang Diyos na kanilang inaangking kilala. Sa pamamagitan ng kanilang mensahe na nakasentro sa pangangailangan ng tao at mga gawa ng tao, pinapakita nila dito na ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga sarili. At nagtapos po si Pablo sa huling bahagi ng unang kabanata sa pamamagitan ng pagkukondena at paghatol. Palibasa sila'y kasuklam-suklam. Sila ay kasuklam-suklam. Isa itong terminong nagpapakita ng saloobin ng Diyos sa idolatry, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nasa kaso po ng mga taga-Kreta na binabanggit ni Pablo dito, ang Diyos nila ay ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga sariling gawa. Palibasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin. Sila ay masuwayin. Ibig sabihin po nito ay ang kanilang paraan at agenda ay siyang nangunguna o prioridad kaysa sa matapat na paglilingkod sa ating Diyos. At hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. At dahil po sa dungis ng kasalanan na kanilang pinagdiriwang, sila ay disqualified. Disqualified, hindi karapat-dapat na maglingkod sa ating Diyos. Walang halaga, tinanggihan para sa anumang mabuting gawa. Matalas at nakakahiwa at mahirap rin po talagang pabulaanan ang mga binitawang salita ni Apostol Pablo dito po sa huling bahagi ng chapter 1 sa verses 15 at 16. Makikita po natin ang tunay na kulay ng isang guro o sino man nagtuturo sa pamamagitan po ng isang masusing pag-aanalisa at maingat na pag-aaral natin sa kanila at sa kanilang mga itinuturo. Kailangan lang nating maglaan ng oras, makinig ng mabuti at timbangin ang ating mga naririnig sa timbangan ng perpektong salita ng ating Diyos. Ito po ang pinapaalala ni Pablo kay Tito sa mga talatang ito na ang paniniwala at pag-uugali ay palaging magkasama. Ang sound doctrine at ang mga mabubuting gawa ay para pong kutsara at tinidor o lapis at papel. Palagi po silang magkasama. Ang maling katuruan po at mali nating kaalaman hinggil sa katotohanan ay ang siyang nagdudulot ng dungis at mantsa sa puso at isipan ng bawat tao. Dinidungisan po nito ang anumang mahawakan nito para po itong tinta na ipinatak sa malinis na tubig. At dahil dito, hindi mo na ito maiinom. Kagaya ng mga maling katuruan na kumakalat ngayon sa panahon natin, kahit kakapiranggot, kahit maliit lamang na patak, kaya nitong baluktutin at sirain ang dalisay na ebanghelyo ng biyaya at awa ni Jesucristo. Bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan po tayong manindigan laban sa mga nadungisan ng maling katuruan. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagtatapos ng pag-aaral namin sa unang chapter ng liham ni Pablo para po kay Tito. Kami po'y nagpapasalamat din sa biyaya nyo na mapag-aralan, maunawaan namin ang kalooban nyo para po sa amin na pinahayag nyo sa inyong salita.
Salamat po sa gabay at salamat po sa patnubay nyo sa nagdaan na 3 buwan na pag-aaral namin sa unang kabanata ng liham na ito. Nawa sa tulong ng Banal na Espiritu, ang mga katotohanan na amin pong natutunan ngayong linggong ito ay aming magamit sa aming mga buhay bilang iyong mga lingkod. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Amen. Mga katanungan para sa ating talakayan. Paano po ba inihambing o ipinakita ni Pablo sa verse 15 ang pagkakaiba ng isang taong matuwid ang pamumuhay kumpara sa isang taong nadungisan? Pinakita ni Pablo sa talata ang pagkakaiba sa pamamagitan ng isang kasabihan. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, ngunit sa marumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis. Paano naman po ipinakita o inilarawan ni Pablo sa huling bahagi ng verse 15 at sa kabuuan ng verse 16 ang direksyon o uri ng buhay ng mga taong nadungisan? Inilarawan ni Pablo ang mga taong ito na marumi ang budhi at pag-iisip, kinakailangan Diyos, kasuklam-suklam, masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Bilang mga mananampalataya, paano po ba tayo maninindigan laban sa mga nadungisan?